Nakuha ba? Yan ang sinasabi, nakalibot na agad. Taas ang kamay ng nakasagot. Nasagutan. Di ba? Anong journal entry number ano yan? 5. Okay, 5. Lagi niyong tandaan, lahat ng activity natin ay ilalagay sa bahagi ng journal. At sabi ko nga, yan ay maghintay ng aking announcement, okay, ng aking anunsyo, kung kailan ko kukolektahin ang pasahan. Okay, diba? Ipapasa yan halimbawa sa Biyernes, Antimano dapat may pasa yan. Now, bago ipasa yan, sikapin na nakakasunod kayo sa ibinigay na panuto. Ano yung panuto na ibinigay ko? Ang panuto ay kubera ng kulay, luntian. Okay, unang pahina o first page ng inyong kwaderno, anong label na dapat makita dyan? Ha? Okay, komunikasyon at pananaliksik sa Mikat Kultura Pilipino. Ang unahin muna ang inyong apelyido, pangalan, middle initial. Sa baba nito ay ang your section, and then guro, nobilito yung tayana, guro sa asignatura. Naisulat ba? Okay. May label yan, yung unang bahagi. Sunod, hahatiin nyo, di ba sabi ko sa dalawang bahagi. So, yung unang bahagi para sa lecture, yung ikalawang bahagi para sa pinakahuling bahagi ay para naman sa journal. Nakakaintindihan ba tayo? Okay, at sa bawat gawain ay isusulat ninyo yung petsa kung kailan ito ginawa. Nasusunod ba yon? Ha? Nagagawa ba? Oo. Makinig para alam ang ginagawa. Laging tandaan, kung ano yung ibinigay na panuto, yun ang sundin. No? Nagbigay na ako ng panuto, pero yung iba ay, hindi ko alam. Luntian. Magtatanong pa ako sa akin, Sir, luntian po ba ito? Sir, green po ba ito? Ay, alam mo naman ang luntian, more o yung dominant color. O, mas marami. Bagamat hindi siya pure o hindi siya yung green talaga lahat, at least mas lamang yung kulay green na kulay or luntian in Filipino. Ha? Nakuha? Oo. Sinabi ko yan dahil aasahan ninyo na ngayong ikalawang linggo ng Hulyo ay ako ay mag-check ng inyong mga agawa. O, ikalawang linggo. Bago matapos siguro itong ikalawang linggo ay i-check ko na yan para makita ko kung gaano kayo nakakasunod sa ating aralin. Okay? Okay, para sa gawain ng LB4 dahil medyo hindi ganun kahanda o hindi ganun ka yung daloy kasi gusto ko makita yung daloy na maayos mo yung nilalat. Okay, nakatamo lamang kayo ng 18 puntos. Okay, pakisulat ng tagapagtala ng liban. Okay, LB1, sinong liban? Wala, mahusay. LB2? Okay, dalawa. LB3, sinong liban? Okay, mahusay, wala. LB4? Okay, mahusay. So, kaya kayo LB, bawat LB, learning barkada. So, lagi nyong i-update, lagi nyong alamin yung dahilan, bakit absent ang klase nyo. Kung nahuli siya sa mga aralin natin, pwedeng tulungan, pwedeng gabayan. No? Meron tayong activity, meron tayong gawain sa komunikasyon. At ganito, ipaliwanag, para siya ay nakakasabay. Hindi yung may activity na nga, iniwanan nyo pa. Hindi nyo na, kaya nga learning barkada, ibig sabihin nagtutulungan, hindi para magkopyahan, kundi magtulungan, ayusin, isagawa. Dahil paalaala na, meron tayong activity, meron tayong ipapasa kay Sir Nobs. Ito ay ang deadline natin sa Friday, papasa daw ang ating notebook. Yung notebook, wala pang cover. Paano yan? Anong puntos ang ibibigay sa iyo? Oh. So gano'n, dapat magkaroon ng malasakit sa bawat isa. Gawing kapamilya, ituring na kapatid ang inyong kaklase, ang inyong kagrupo. Mahalin. Bilang kapatid, bilang kapamilya. Katulad yan si Jared. Di ba? Sinabihan ko na papuntahin ng magulang. Sinabihan nyo na ba? Kung hindi si Jared ang magsabi sa kanyang magulang, kayo ang lumapit sa magulang niya. At tita, pinapapunta po kayo sa school ng teacher namin. Hindi po ba sinasabi sa inyo ni Jared? Magkaroon kayo ng concern. Tama? Ganun dapat. Paalalahanan nyo si Jared. Bakit hindi mo po napupunta si mama mo? Anong dahilan? Gawa ng paraan para ito yung makausap ng sir o anong dapat sabihin o ganon. Magkaroon kayo ng maayos na ugnayan, no? Na malasakit. Okay? Naintindihan ba yung sinasabi ko? Sana naman.
yung mga sinasabi ko, isinasa isip at isinasa puso. Bakit laging isa isip? Ha? Bakit? Para matandaan. Pag natatandaan, hindi makakalimutan dahil itong nararamdaman. Kaya laging sa isip na, ito, lagi ang ating kaisipan ang dapat manguna. Kasunod ang ating damdamin. Bakit nilagay yan dyan? May dahilan. Ano kaya dahilan? Bakit nilagay sa ulo natin ang ating utak? Hindi sa paa. Anong dahilan? Ha? Anong dahilan? Bakit sa ulo nilagay yung utak natin, hindi sa dulo ng daliri natin? Oh yes, pag-isipan muna. Lahat ng ating gagawin, pinag-iisipan. No? Mag-isip ka muna. Kaya dyan nakalagay sa ulo yan, sa taas na bahagi. Matapos pag-isipan, i-conceptualize, siyempre, dadaan. Dapat nadarama mo ba? No? Naisa sa puso mo ba? Kailangan, yung iniisip mo, maramdaman mo. Lahat ba ng iniisip ninyo, nararamdaman nyo? Yan. Dapat maramdaman yung iniisip. Pag matapos isipin, kailangan dumampi sa inyong mga puso, yung inyong iniisip. Maganda ba? Masaya ba? O, yung emosyon na kasi natin talagang kasama yan sa ating gawain, sa ating action. No? Ano man ang gawain natin, kailangan may pakita kung ano yung damdamin na mayroon tayo. Hindi yung galit, saya, lungkot, di ba? Mga emosyon natin yan. Huwag laging galit, huwag laging malungkot. Laging dapat ay mamutawi, manguna yung saya, yung sigla sa ating mga puso. Diba? Nandito tayo para hindi masaya. Gumagawa ng maayos, gumagawa ng tama, sumusunod. Ganun dapat. Nawa ay yung mga sinasabi ko ay yung pinakikinggan at isinasa isip at isinasa puso. Okay, naintindihan? Okay, may paglilinaw. O may nais mong kahe. Okay, wala. Okay, kung gano'n, tayo ay magpapatuloy na sa ating aralin.